kapatid, higit siya sa lahat. Siya ang masusunod. Supreme yung kanyang authority and power. Mayroon tayong will. Yes, hindi ko sinabing walang will ang tao. Pero God with those days, mga kapatid, ang ating paniniwala na mayroon tayong free will. Mayroong will ang tao not free. Hindi mo ba? Mayroong will ang tao. Hindi natin pwedeng magkaila yun. Subalit kung yung will mo, mga kapatid, ay lalabag sa kalooban ng Diyos, mag-suffer ka ng consequence. Kasi ang dapat na masunod talaga ay ang will ng Panginoon, sapagkat absolute yung kanyang will. Sovereign yung kanyang will. So our will is just a subordinate with the will of God. Sunod-sunuran yung ating will sa will ng Panginoon. Sapagkat the will of God will prevail. Amen po mga kapatid. Ang teaching ng Baptist, nag-fall sila mga kapatid. Sapagkat naniniwala sila sovereign ng Diyos. Yes, sabi nila. Sabi ni Calvin mga kapatid. Subalit ang diferensya doon, unbalance yung kanilang teaching. Bakit unbalance? Sovereign ang Diyos, pagkatapos mayroong ibang hindi maligtas. Saan man yung sovereignty ng Diyos? Saan yung pagiging makapangyarihan ng Diyos, mga kapatid? Kung mayroong hindi siya kayang iligtas. Amen po ba? Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon sapagkat may salita ang Diyos at panahon ngayon, mga kapatid. Nagtuturo talaga sa atin. Revelation talaga, kapatid eh. Revelation talaga ito. Pag ito'y mag-burst sa ating spirito, mga kapatid, may teaching ngayon na challenge sa ating mga thinking. Amen? Hindi tradisyon. Mayroon tayong set of beliefs sa ating mga bilang Kristiyano, subalit naniniwala tayo sa ating pinaniniwalaan dahil nakita natin na ito ang pinaniniwalaan ng lahat. Pero hindi talaga na-put to the test, mga kapatid, ang mga set of beliefs na ating pinaniniwalaan. Kung ito pala ay ma-put to test, mga kapatid, makita natin, unbalance pala tayo. Walang pundasyon ng ating pinakahawakan. Naniniwala tayo sa ating mga pinaniniwalaan dahil ito ang pinaniniwalaan ng lahat. Amen. Subalit, salamat sa Panginoon sapagkat mayroon siyang teaching that will challenge our thinking. Will challenge our investigative thinking, mga kapatid. Kung talagang mayroon kang pag-iimbestiga sa sarili mo, makita mo talaga ang katotohanan. Amen? Salamat sa Panginoon. Sapagkat yung pagiging sovereign ng Panginoon, lahat ng bagay, mga kapatid, ay under talaga sa kanyang control. He is in control of everything. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lahat ng creation, mga kapatid, ay nasa kanyang kamay. Kanya ito eh. Kaya, napakaliwanag ang Biblia, He is before all things. Before all things, mga kapatid, created, Christ was there. Doon na si Kristo. Sapagkat una siya sa lahat ng creation. Sapagkat siya nga ang may likha sa lahat ng bagay. Amen po ba? Tingnan natin yung sinabi dito sa verse 7, mga kapatid. Tingnan natin. Hindi ko makita ang Biblia kasi dito ang aking iglas eh. Sabi niya, in whom we have redemption, so verse 7, chapter 1. In whom we have redemption through His blood. Hallelujah. The forgiveness of sins according to the riches of His grace. Hindi sinabi nito, mga kapatid, na na-redeem tayo dahil tayo ay naniniwala sa Kanya. Ang ating redemption yung pagtubos, mga kapatid. Pagtubos yun eh. Ang ibig sabihin sa redemption, to set, to deliver by paying a price. Ang ibig sabihin sa redemption, nandiyan, to deliver by paying a price. Yun yung ibig sabihin ng redemption. Katulad yun, mag-redeem ka ng yung alahas doon sa pawn shop. Bayaran mo, mapasaya yung bagay na yun. Walang kaibahan yun, mga kapatid, sa redemption. Binayaran mo, upang mapasaya balik ang mga bagay na yun. Ang problema sa ating teaching, binayaran na yung redemption, kapatid. Subalit hindi pa mapasakali yung mga bagay na kanyang binabayaran. Amen? Kaya siguro makapag-isip ka, bakit ganito? Bayad na, full ang payment ng Panginoon. Hindi niya inutang ng bayad, kapatid. Full ang kanya ibinayad. Ang kanya mismong sarili. Kaya ako magbasa mo sa Biblia, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, it pleased the Father to bruise His Son. Sa chapter 53 ng Isaiah, verse 10. Tingnan mo yung verse 10. Pag bulay-bulay
mabuti yan mga kapatid. Pero mo ang ama, ikinagalak ng ama, he submitted his son into a brutal beating and crucifixion mga kapatid. Ikinagalak ng ama yun. Tingnan mo yung verse niyo. Hallelujah. Kung ako ang ama, mga kapatid, kung wala talaga siyang layunin at wala siyang nakikita na positibong outcome, magalak siya. Basahin ko ito mga kapatid sa Bible. Praise the Lord. Isaiah chapter 53. Kasi ang sabi ng Biblia, nagkaroon tayo ng redemption sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nabuhos na yung dugo. Bakit hindi mo pa sa kanya yung kanyang binayaran? Hallelujah. So it will, makikita natin mga kapatid kung ganong klaseng teaching na hindi mo pa sa kanya yung kanyang binayaran. Kasi yun ang teaching eh. Hindi lahat ito pa sa kanya. Binayaran na niya, pero kunti lang ang kanyang maangkin. Kunti lang ang kanyang mabanumbay sa kanya. Yun ang teaching. Di ba yun ang teaching sa atin? Marami mapuntang impirno sa lantan. So, yung kanyang pagiging Savior is frustrated Savior siya. Bigo siyang tagapagligtas. Yung ba ating paniniwala mga kapatid? Hallelujah! Kung ang ating paniniwala sa ating Panginoon, hindi siya successful Savior, naku po. Anong kalalabasan doon sa Ama? Anong kalalabasan doon sa... Kasi ang Ama ang nagplano nitong lahat eh. Nung si Kristo yung pinadala sa sanlibutan ito, it has a precise purpose, mga kapatid. May siguradong layunin nung ipinadala si Kristo sa sanlibutan ito. Pag hindi maligtas ang lahat, mga kapatid, lalabas na nagkamali ang Ama. Hallelujah. Pero ito nagsabi na magkamali ang Ama. Kunting mistake na ng Diyos, mga kapatid, it will tarnish his being a perfect God. Makakasama sa kanya yan, makakarumi sa kanya yan. Makakasira sa kanyang reputasyon as God. At hindi na talaga siya matatawag na God. Why? To be God, mga kapatid, you must be perfect. Amen mo ba? Hallelujah. Tingnan mo yung verse na yun. Sa chapter 53 ng Isaiah. Sabi ko, grabe ito, no? Parang ikinatgalak ng Ama na saktan yung kanyang anak. Siguro tayo, ako sa pagiging tao, pagiging ama, mga kapatid, hindi ko pwedeng tingnan yung anak ko sinasaktan ng ibang tao. Hindi ko pwedeng. Naku po, hallelujah. Hindi talaga pwede yun. Hindi talaga pwede yun. Pero sa Diyos, nagawa niya. Kaya nga ang Diyos hindi tao eh. Diyos talaga siya. Hallelujah. Diyos talaga siya, kasi kung naging tao siya, hindi pwede mangyari yan. Kasi yung tao, ngipin sa ngipin, mata sa mata eh. Pero sa Diyos, iba. Iba talaga Diyos. Hallelujah. Iba talaga Panginoon. Praise the Lord. Hindi marong natin, mga kapatid. Unsearchable, mga kapatid, ang mga pamaraan ng Diyos. Unsearchable talaga kayo ang pamaraan. Hindi mo kayang arugin. Hallelujah. Nawa dito sa chapter 53 verse 10. Sabi niya, yet it pleased the Father, it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief when thou shalt make his soul an offering for sin. So maliwanag na ang kanyang kamatayan is offering sa kasalanan ng tao. Hindi po ba? Salamat Panginoon. Praise the Lord. Alay talaga siya sa kasalanan eh. Hindi pa napako si Kristo dito sapagkat itong book of Isaiah, mga kapatid, was written by Isaiah 800 years before Christ. 800 taon pa. 800 taon, 800 years, mga kapatid, before the coming of Christ. Pero kanya nang sinabi na may pako talaga itong anak na ito. Hallelujah. Ang sabi dito, yet it pleased the Lord to bruise him, he had put him to grief, when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. Ito yung ano eh. Kasi mayroong tinitingnan ng Panginoon eh. Mayroong lalabas mula sa kanya eh. Pag may offer ng Panginoon ng kanyang buhay, mayroong lalabas mula sa kanyang binhi mismo. Ang
Panginoon kailanman na hindi nag-aasawa mga kapatid ng tao talaga. Amen? May nabasa ba tayo sa Biblia? Paano siya magkaroon ng anak? Paano siya magkaroon ng bini? Praise the Lord. Hallelujah. Iba ito kasi yung bini kasi ng Panginoon, siya nga ang buhay eh. Kumbaga, siya yung seed that is in every man. Walang iba. Walang iba. Kaya nga tayo, may buhay lahat mga kapatid. May buhay tayo sapagkat may buhay ng Diyos na nasa atin. Ito ang dahilan bakit iniibig ka ng Diyos. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa. Kahit ano pang ginawa mong kabalbalan din sa mundong ito, hindi mo pwedeng bawalan ng Diyos na ibigin ka. Praise the Lord. Sapagkat mayroon kang nasa iyo eh. Mayroon kang bahagi ng Diyos na nasa iyo. Kahit sino ka pa. Hallelujah. Ito yung dahilan bakit ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa krus. Dahil sa bahagi na yan. Praise the Lord. Tinagawa doon sa creation, paulit-ulit kong sinabi ito mga kapatid. And God created man in His image and after His likeness. Kanya talaga, buhay talaga ng Diyos ang ipinurma sa atin mga kapatid. Kaya nga yung misis ni Pastora at misis na nagaraan, paano tayo masipalit sa Diyos? Na ito palang buhay na ating inilakad ngayon, ating pinamuhay ngayon, sa Diyos pala ito. Hallelujah. So, paano tayo makaiwas sa Diyos? Praise the Lord. Ang sabi dito, verse 10, Yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief, when thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his sin. He shall prolong his days. Paano ma-prolong kung pinatay siya? Ito nakita natin. Ang sabi ng Panginoon, destroy this temple. But on the third day, I will raise it up. Sabi ng mga hindi nagkaunawa sa kanya, kaya kailangan talaga unawain natin ang salita ng Diyos ng spiritual eh. Amen? Sabi ng mga malalaking Bible, ng panahon ng mga parisyon, may mga Biblia silang dala. Sabi nga, 46 na taon natin ginawa yung templo na yan. Sisirain mo lang at sa pagkatong araw ito tayo. Ang napang-unawa yung templo na yun. Sa panahon na yun, napakagandang templo na ginawa ni Herodes. Kaiba ang nais i-point out ng Panginoon. Sapagkat ang kanyang pinagato, yung kanyang sarili. Destroy this temple. Yun yung revelation. Hallelujah. Sapagkat ang templo na yun ay walang iba kundi ikaw at ako mga kapatid. Hallelujah. But on the third day, mayroon talagang raising up. Praise the Lord. Paano mag-prolong yung kanyang buhay na pinatay siya? But on the third day, I will raise it up. At ang sabi niya, pag may offer ang kanyang sarili as offering for sin, he shall see sin. Sino itong sin na ito? May pag-asa talaga tayo mga kapatid. Mayroon talagang buhay na pag-asa ang tao. Praise God. Binasa ko ito hanggang katapusan ng verse mga kapatid, hanggang sa verse 12. Ang sabi niya, he shall prolong his days and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Biro mo, pinatay siya, pero pleasure pala ng Panginoon yun. Sapagkat mayroong tinitingnan ng Panginoon eh. May tinitingnan siya na pagkatapos nito, mayroong lalabas. Pagkatapos nito, mayroong mga tao na maging katulad sa Kanya. Katulad kay Kristo kasi binhi eh. Kung ano ang binhi, yun yung kahoy. Kung ano yung binhi, walang kaibahan sa kahoy. Kung ating iyan tulad ng Diyos sa kahoy, mga kapatid, yung binhi na pinula sa atin, walang kaibahan sa kahoy. Kailang binhi pa siya. Pag ito'y lumabas sa atin, maging katulad ka sa Kanya. Maging katulad tayo sa Diyos, sapagkat yun ang purpose ng Panginoon sa Kanyang creation. Praise the Lord. Ang sabi nito sa verse 11, therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide his spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many. Yung word na many dito mo, ito yung ano mo,
sa verse 12, Isaiah chapter 53. Sapagkat ito yung kanyang sabi niya, hindi lahat ang maliligtas. Hindi lahat ay covered sa dugo ng Panginoon. Kasi yung sinabi dito mga kapatid, namatay siya para sa, dito sa buko ng Isaiah, many lang ang binanggit. Yan ang mga tayo. Sabi niya, therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressions, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Tama yun. Yung word, di ba nangyayari yung many? He was numbered with the and he hath bore the sin of many. Kaya sabi niya, iilan lang. Yun ang reasoning ng mga tagapagturo. Na hindi talaga lahat. Pero naku, kung basahin mo sa New Testament ng kapatid, Hebrews chapter 2 verse 9. Hebrews chapter 2 verse 9, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Praise the Lord. Ano ba? Romans chapter 11 verse 36. John chapter 1 verse 3. Ito yung mga Ito yung mga sinabi. Yan muna yung ano. At saka yung 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Hebrews chapter 2 verse 9 mga kapatid. So yung many doon, hindi talaga many na ilan lang. Namatay daw siya para sa ilan. Hindi. Ang Hebrews chapter 2, ang sinabi dito mga kapatid, verse 9, but we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death. Maliwanag yun. Crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. So yung many is every man. Everyone. Kasi namatay siya para sa lahat. Praise God. Ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15, ang sabi dito mga kapatid, nandiyan na. Basahin ko na lang mga kapatid, para hindi tayo mag-ipagod. Chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 14. For the love of Christ constrained us, because we thus judge that if one died for all, Christ died for all. So yung sinabi sa Isaiah chapter 53 verse 11 or 12 na many is not many, but all. Hallelujah. Ang sabi niya, for the love of Christ constrained us, because we just judge that if one died for all, then we're all dead. Ang lahat ay patay. Ang verse 15 ang sinabi, and he died for all. Basahin niyo yung word verse 9 mga kapatid. Verse 15. And he died for all. So yung many na sinasabi sa Isaiah is hindi talaga many ay ilan lang, kundi siya namatay para sa lahat. Hallelujah. So praise the Lord. Hallelujah. So ating basahin yung Ephesians chapter 1, yung ating verse ngayon mga kapatid. Praise God. Nabasa niyo yun doon. Sabi niya, in whom we have redemption through His blood. Ang katubusan natin ay sa kanyang dugo lamang. Hindi sinabi nila, tubos ka dahil naniniwala ka. Of course, maniniwala ang lahat. Amen? Ang teaching kasi sa atin, maniwala ka muna at makita mo yung katubusan. Hindi. Dapat tayo maniwala sa ba't tinubos ka na. Nakuha niyo yung project mga kapatid. Ang ating itinuturo, maniwala ka, pananampalataya mo ang Diyos sapagkat tinubos ka na. Binigay niyo yung katubusan eh. Hallelujah. At narating ko lang sa punto ng buhay mo na talagang mayroon lang kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang panahon mga kapatid. Sa aking buhay, doon ako na huli doon sa loob ng kulungan. Sa kulungan ako, pinilagay ako doon ng Diyos ng parang wala na akong maiskipan. Hindi ko na pwedeng takasan pa siya. Doon sa kulungan, wala na akong ibang inisip kundi mayroon pa kaya akong kaligtasan? Yun talaga aking ano. Sabi ko, totoo mayroong impyerno kasi nung balik sa akin, bata pa lang ako, ang aking uncle ay pastor ng Sabadista. Ang kapatid ng tatay ko ay Sabadista, mga kapatid, bago pumunta Mindanao, doon ako pastor doon sa amin, maliit pa akong bata. Siguro ang edad ko mga 5 or 4 years old, nadala kami ng simba doon sa ibang barangay, samba na Sabadista. At doon sa aking kaisipan, kasi yun ang aking narinig na mayroon talaga impyerno. Yung mga matutuwid ay mapuntang langit, yung mga masasama ay mapuntang impyerno.
Pero ako'y nagkaroon na ng isip, nung ako'y naging binata ko na talagang taliwas yung buhay talaga. Nung doon ako sa kulungan, sabi ko, siguradong impyerno. Sigurado talaga kasi lahat ng kasalanan, ginawa ko na eh. Wala akong maasahan. Sabi ko, paano kaya ito? Dito ko sa loob ng kulungan. Hanggang siguro nakita ng Diyos yung aking desire, aking puso mga kapatid na makabasa ko ng Bible. Pag-desire talaga ko, sana makabasa ko ng Biblia. Sana makabasa ko. Meron akong kasama doon na bilang ko, sabi niya, gusto mo magkaroon tayo ng Bible? So susulat tayo sa Philippine Bible Society daw. Kaya sabi niya, sige. Sabi ko, sige, sumulat ka. Nung sumulat siya, pinadala namin na tatlong Biblia, mga kapatid. Yung Biblia doon, nagkantay-kutay sa akin, ginawa ko higaan, ginawa ko unan, walang naman. Wala talaga. Doon ako sa CBJ. Pero basa lang ng basa, pero wala talaga naman. Wala talaga, ano ba ito, paano ba? Pero nung panahon, siguro nakita ng Panginoon yung desire sa aking puso, aking kamag-anak pumunta doon, sabi niya, kung gusto mo magbasa talaga at magkaunawa ka, maghingi ka ng wisdom sa Panginoon. Hingin mo sa Kanya na ipaunawa sa iyo yung salita niya. Huwag kang, sabi ko, paano? Siya, mag-pray ka. Yung alam kong prayer, yung ama namin. Yung alam ng prayer. Kaya sabi niya, hindi yan. Hingin mo sa Kanya talaga mula sa puso mo na ipaunawa mo sa akin ang salita. Ganun na kaisi. Sinubukan ko mga kapatid. Bumili ako ng 5 kandila na ganito kalaki. Lalagay pa rito. Kasi yung aking kubol doon sa aking prisuhan, ano lang, parang mayroon kaming tabing ba? Tabing. Ginawang tabing. Doon ako sa loob ng silda ko, pero may tabing. Pumasok ako doon, sinilihan yung kandila mo, doon ako nabasa sa niya. Diyan ka magsimula sa bukog dyan. Bukog dyan talagang yun sa una kong binasa. Wala akong nakuhaan hanggang dumating yung chapter 19, mga kapatid, doon ako pumutok. Doon sa chapter 19 na dyan. Alam niyo anong parte yun? Nung sinabi ni Pilato na, di ba kagwalian ninyo na sa bawat pista ninyo ng Passover, mayroong isang bilanggo na palalayain. Kasi gusto ni Pilato na malibre si Christ. Maligtas si Christ. Sabi niya, di ba, kagwalian ninyo na mayroong isang bilanggong palalayain? Sino ang gusto niyo palayain ko? Si Jesus o si Barabas? Grabe talaga yung puso ng tao. Doon ako umiyak mga kapatid, sapagkat yung sigaw ng tao, si Barabas ang palayain, si Kristo ang ipako sa krus. Grabe talaga iyak ko doon. Siguro mga 4 na oras mga kapatid na iyak ko doon sa kwarto ko doon sa kumunta. Parang pinagbubunot sa aking puso, yung malaking pako doon sa aking puso. Pagkatapos sa encounter na yun, parang akong bagong tao talaga. Lumabas ako sa aking kubol na parang may pag-asa ako. Hindi ko na hiniwala yung Bible ko. Siguro mga 3 taon o 2 taon mga kapatid na hindi ko hiniwala yung Biblia na yun. Wala akong naunawaan. Pero nung panahon na yun na pinanawa sa akin ng Panginoon, salamat sa Panginoon. Mayroon talagang kanya-kanyang panahon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Sapagkat tinubos na nga tayo. Amen? Binayaran na nga tayo. Property na tayo ng Panginoon. At hindi failure ang ating Panginoon. He is not a frustrated Savior. Do you hear me? Successful Savior ang ating Panginoon. Ibig sabihin na siya successful na tagapagligtas, wala talagang isa na hindi niya kukunin, kapatid. Sapagkat binayaran na nga tayo eh. Hallelujah! Noong nakakala ko, ako tumanggap sa Panginoon. Yun ang akala ko sa sarili. Na dahil ako eh, naging born again ako sapagkat tinanggap ko ang Panginoon. Ganun ang aking maniniwala, pastora noon. Akala ko meron akong sariling pag-design na tanggapin ko ang Panginoon. Yun yung unang stage sa ating magiging Kristiyano. Akala kasi natin, meron tayo na itulong sa ating kaligtasan. Amen mo ba? Pero nung tayo lumalim sa ating relasyon sa Panginoon, nakikita natin mga uy, wala pala akong nagawa sa ating kaligtasan. Talagang gawain ito ng Panginoon. It is not through your free will, mga kapatid, na tinanggap natin ng Panginoon. Hindi po. Kumilos siya sa ating mga buhay upang duminahan ng Panginoon yung ating pag-decide. Lahat na tumanggap sa Panginoon, akala na rin tayo tumanggap.
Ang ibig sabihin doon mga kapatid, kumilos ang Diyos sa iyo. Sapagkat kung walang kilos ng Panginoon sa buhay mo, hindi mo kaya tanggapin si Kristo. Hindi po. Yun yung revelation sa 1 Corinthians chapter 12. No one can say that Jesus Christ is Lord without the Holy Spirit. Kung wala ang Espiritu Santo, walang isa sa atin na magsasabi na, Panginoon, ikaw nga ang Panginoon ko. So ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya sabi dito mga kapatid, in whom we have redemption. Mayroon ang pagtubos. Praise the Lord. Through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Sa kanyang biyaya ito. Ang biyaya is apart from our works, mga kapatid. Kasi kung mayroong works na kasama dito, hindi na ito biyaya. Tandaan niyo yan. Pag mayroong gawain na ng tao, mga kapatid, na maka-insert dito, makasingit dito, hindi na biyaya yan. Sabi ko, ang biyaya is apart from the work of man. Work ito ng Diyos. Pag-ibig ito ng Panginoon. In which He had abounded towards us in all wisdom and prudence. In verse 9, having made known unto us the mystery of His will. Ipinakita na, ipinabatid na ng Diyos sa atin yung kanyang hiwaga ng kanyang kalooban. Ewan ko kung bukas na kayo dito sa lahat ng mystery ng Diyos, mga kapatid. The mystery of His will. Hiwaga ito yung kaligtasan na isang hiwaga. Amen? Ang pagpunta ng Panginoon dito isang hiwaga. Ang kaligtasan natin ay isang hiwaga. Ang pagkabagsak ng tao ay isang hiwaga. Bakit bumagsak tayo? Ang ating paniniwala noon, bumagsak ang tao dahil gusto niyang bumagsak siya. Di ba yung ating paniniwala noon? Kagustuhan ni Adan yun, mga kapatid, na siya bumagsak. Praise the Lord. The fall of man, ang ating pagkakala, bumagsak siya dahil nagkasala si Adan doon sa Garden ng Eden. Pero before that happened, mga kapatid, before that thing happened in the Garden of Eden, ang Diyos ang nagbagsak kay Adan. Buksan niya yung mga pag-unawa dito, mga kapatid. Yung fall of man, yung pagparting ng tao doon sa tree of knowledge of good and evil, nung kanyang iniact na, yung kanyang ginawa na yung pagparting sa tree of knowledge of good and evil, nagawa niya yun sapagkat binagsak na siya ng Diyos. Yung tree of knowledge of good and evil is our carnal mind. Huwag na kayong mag-isipan ng ano. Akala natin ang tree of knowledge of good and evil, kahoy talaga ito doon sa garden. Na mayroong bunga, sabi natin apple. Mansanas ito, pinartik ng tao. Hindi po. Ang tree of knowledge, saan yung knowledge mo? May knowledge ba dito sa tiyan? Di ba knowledge sa otak? Nasa ulo mo. Kaya saan mo parting sa spirit from within, ang kanyang pinartik, ang kanyang isip. Yun yung partaking the tree of knowledge. Pero before that happened, mga kapatid, binagsak mo na siya. Tignan niyo mabuti, mga kapatid. When man came out from the hands of God, created siya after the image and likeness of God. So he is in the spiritual realm. Why? Wala pa siyang katawan noon eh. Hallelujah, sundan niyo po. Nung siya create ng Diyos, doon sa Genesis chapter 1, yung Adan na create doon is created in the image and likeness of God. So ibig sabihin, spirito siya. Sapagkat create siya in the image and likeness of God. Amen po ba? Praise the Lord. So doon siya sa spiritual realm, kasama niya ang Diyos. Doon sa spiritual na kalagayan. But then in Genesis chapter 2 verse 7, ito yung pagbagsak eh. The same way na mga kapatid, ang Adan na kanyang create sa likeness and image sa Diyos, nilagyan niya ng forma. Which is, kung nilagyan na ng forma, nasa material na siya na kalagayan. Nakuha niyo ko? Sa halip ng tao ay nasa spiritual na kalagayan, kung siya binigyan na ng forma, naging material na siya, naging physical na siya. Nung siya naging physical na, hallelujah, wala na. Kasi ang physical, ang kanyang kakainin talaga ito. Ibig mo ba? Kung ikaw ay physical na ng tao, ang iyong kakainin, ang isipan mo na. Yun ang dahilan. Kasi Adan ay kumain sa kahoy na yun, mga kapatid. Doon siya bumagsak. So the fall of man happens when that man created an image and likeness of God, binigyan niya ng forma. Nung binigyan ng forma, diyan bumagsak ng Diyos. Ito yung, kung wala kang revelation mula sa Panginoon,
Akala mo na ang kagustuhan ni Adan yun, kanyang pagbagsak. Mayroon akong isinulat na translation. Inano mo ba ito eh? Yung New Testament translation ng kapatid sa Romans chapter 8 verse 19. Sinulat ko ito dito sa aking ano. Ano ito? Sa New Testament and Modern Speech. Ito yung translation ng New Testament and Modern Speech sa Romans chapter 8 verse 19. The fall and all creation which are subject to failure. Sandali. Sabi na, for the creation fell into subjection to failure. Nandiyan? Yan yung translation ng New Testament, mga kapatid. Modern Speech ng New Testament. For the creation fell into subjection to failure and unreality, not of his own choice. Kaya paano natin masisi ang tao, kapatid? Masisisi ba natin ang tao na bumagsak siya sa kasalanan na yun pala ang katotohanan? Hindi kagustuhan natin ang bumagsak. Tingnan mo yung verse na yun. Hallelujah. Kasi kaiba ang King James eh. Basahin mo sa King James bago natin basahin yan, mga kapatid. Romans chapter 8. Pero kung tingnan mo yung kanyang ibig sabihin, parehas lang. Sabi niya, for the earnest expectation of the creation, waited for the manifestation of the sons of God, for the creation was made subject to vanity. Verse 20 pala ito. Di wala verse 19. For the creation was made subject to vanity, not willingly but by reason of Him who had subjected the same in hope. Sa translation na yan, sa kaninang ating binasa, ito sinabi niya, for the creation fell into subjection to failure and unreality, not of its own choice, but by the will of Him who subjected it in hope. Sino ang may kagustuhan na bumagsak ang creation? Ang tao pala, o ang Diyos pala. So how can we blame man? Pero yung ngayon ang preaching ng mga pastor, yung ngayon ang preaching ng mga ngaral, ng tao ay bumagsak sa kasalanan. Hindi pala. Ito pala ay Diyos talaga. Ang Diyos talaga may akda sa lahat. Yung pagbagsak ng tao, siya ang may responsable noon bumagsak ng tao. Kung tingnan natin yung verse na yun, mga kapatid, ito yung sinabi eh. Hallelujah. Sabi niya, for the creation was made subject to vanity, not willingly, but by reason of being what subjected, sabi no. So ang lahat ng bagay ay nandyan sa kasiraan, subalit may pag-asa. May pag-asa. Nakita niyo yung buhay ni Job, mga kapatid. Ang buhay ni Job, doon siya sa kanyang kalagayan na patuloy na siya. Sabi ng Biblia, walang kasing tuwid sa buhay ni Job. Ang Diyos pa mismo ang nagyayabang. Sabi niya, nakita mo ba ang aking anak na si Job? Napakatuwid niya. Walang kasing tuwid niya sa sanlibutan. Sino kanya sinabi yan? Si Satanas. Kung ano i-apply itong nangyayari sa buhay ni Job sa tao, sa lahat ng tao mga kapatid, sa creation ng Diyos. Ang sinabi ng Biblia, ang lahat ng evil na nangyari sa buhay ni Job, ang Diyos mismo ang may akda. Katulad sa binasa natin dyan. Ang tao ay bumagsak sa kawalan. Hindi kagustuhan ng tao, kundi kagustuhan ng Diyos. Walang kaiba sa nangyari ni Job. Si Job ay matuwid, pero hindi pa lang-testing yung kanyang katuwiran. Ganun ang tao eh. Hallelujah. Praise the Lord. At sabi na kay Satanas, siya mismo ang nag-brought out doon sa issue na yun kay Satanas. Nakita mo ba yung anak ko? Praise the Lord. Sabi na Satanas, paano kami nagpala yan? Inanuhan mo eh. Binakuran mo si Job eh. Subukan mong alisin yung bakod sa kanya. Di ba kayo sumpain ka ni Job? Sabi ng Panginoon siya, gawin mo ang gusto mo. Pero huwag mong saligin yung buhay ni Job. Huwag mong patayin yung buhay ni Job. So mayroong limitasyon talaga sa Satanas. Naku, malaking subject ito kung ating talaka ito mga kapatid. Hallelujah. Malaking topic ito kung ating talakayin ito. Praise the Lord. Kasi ang kala natin, Satanas talaga, nag-away sa Satanas at ang Diyos. Di ba yun natin paniniwala? Yan ay tinulong sa atin.
Ni Satanas ay nag-away at ang Diyos, mga kapatid, at si Satanas ay nagkikipag-compete sa Diyos. Hindi po. Hindi po. Kung talagang masinsina natin pag-aralan ng Biblia, makikita natin sa Satanas, sunod-sunuran lang talaga siya sa Diyos. Talagang servant siya ng Panginoon. Diyan lang siya ginamit. Ginamit siya sa mga bagay niyan sa kasamaan. Pero under sa kontrol ng Panginoon. Gawin mo sa buhay ni Pedro. Di ba si Pedro nag-iabang, sabi niya, Panginoon, walang pwedeng sumaling sa iyo. Kung mayroon mang sino mang sumaling sa iyo, magdaan sila sa akin. Over my dead body, sabi ni Peter. Pwede mong ialay ang buhay ko, Panginoon. Pag ikay salingin, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi na Pedro. Sabi na, pag-iabang mo, Pedro, hindi mo ba alam, hindi ko tilawak ang manok na makalawa, 3 beses mo na ako ito. Sabi niya, pero mo yung ganun. Akala ni Pedro na makatapar na yan. Nangyari talaga yun. Hallelujah. Sa buhay ni Job, mga kapatid, untested talaga si Job. Bagamat matuwid siya, pero kailangan testingan yung kanyang katulad. Saan ka ba talaga hanggang? Saan ka ba talaga? Ganon ang creation. Praise the Lord. Kung tingnan mo dito sa buksan mo sa Job chapter 42, mga kapatid. Chapter 42 to, verse 5. Verse 11, ano. Job chapter 42, verse 11. I-apply natin itong pangyayari sa buhay ni Job. Panghuling aklat, mga kapatid, sa book of Job, chapter 42. Tignan mo dyan. Kasi akala natin, pag kasamaan ang mangyari sa buhay natin, ang ating kalasisihin ay si Satanas. Basahin mo yung verse 12. Verse 11. Verse 11. Verse 11? Basahin mo yan, mga kapatid. Basahin yan. And then came there unto him all his brethren and all his sisters and all they that had been of his acquaintances before. And they did eat bread with him in his house, and they bemoaned him and comforted him over all the evil, over all the evil that the Lord had brought upon him. Sino may dala ng evil? Si Lord. Akala natin, ang demonyo may dala. Hallelujah. Palagi natin sinisisi ang demonyo pag mayroong mangyari sa ating masama, mga kapatid. Gawain ng demonyo yan. Pero may mga pangyayari sa buhay natin na talagang bibigyan ka ng Panginoon na para hindi maganda. Katulad sa nangyari kay Job. Akala natin mula sa demonyo, pero yung pala mayroong dalang mensahe ng Panginoon sa mga pangyayari niyo. Baka magpasama sa mga pangyayari yan. Amen? So may dala ang Diyos. Pero ano nangyari? Sabi niya dito, mga kapatid, sa verse 5 ng chapter 42, before, noon, sabi niya, I heard of thee by the hearing of ear. Hindi talaga siya personally kilala niya Diyos. Pero sa pamamagitan ng kanyang mga pagsubok na dumaan sa kanyang buhay, doon niya nakilala ang Panginoon. Ang sabi niya dito, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eyes see thee. Pagkatapos nung siya dumaan sa trial na yun, sabi niya, nakita na kita, Ama. Noon, napakinggan lamang kita, narinig lamang kita sa mga kwento-kwento. Pero pagkatapos na ako'y dumaan sa mga pagsubok, nakita na kita. Amen? Tingnan mo kung ano nangyari sa buhay ni Job, mga kapatid. At ito ang nangyari sa buhay ng tao. Sa verse 12 to it. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Kaya kanina nung binasa ni Pastor yung ating scripture kanina, mga kapatid, ang napansin ko doon, we have obtained an inheritance. Hallelujah. Pagkatapos na ang tao'y dumaan sa napakahirap na daanan, mga kapatid. Hallelujah. Pero ang katapusan dito, mayroon tayong inheritance na matatanggap. Sabi dito, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep and his 1,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she asses.
And yet, grabe, kung basahin mo yung hanggang dito sa verse 17, binalik ng Diyos ang lahat na nawawala doon kay Job. Ganun ang mangyari sa atin mga kapatid. So sa Ephesians chapter 1, kung tingnan doon mga kapatid, pagdating ng tamang panahon, hallelujah, harinawa maging revelation ito sa ating mga buhay. Ephesians chapter 1, in the fullness of time, ito yung nabasa ko dito eh. Sabi sa verse 10, and in the dispensation of the fullness of time, He might gather in one all things in Christ. Do you hear that word? Mayroong nakapaano sa akin dito eh. Sabi niya, He will gather in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So ang gathering na sa Kristo talaga, para sa Kanya talaga. Tama ang sinabi ng Biblia na lahat ng bagay ay mula sa Kanya at para sa Kanya. Ang creation na ito na object sa pag-ibig na ito ay para sa Diyos. How can God be a failure, mga kapatid? Nang lahat na ito ay para kay Kristo. Di ba sinabi ng Biblia? It is by Him and through Him and to Him are all things. At ang sabi dito mga kapatid, in the dispensation of the fullness of time, He might gather in one all things, the same word, all things. Amen? Kaya naka-exclaim doon sa may exclamation doon sa Romans chapter 8 at chapter 11 mga kapatid eh. Hallelujah. Sa Romans chapter 11 verse 36, ang sabi niya dito, napakahirap unawain ang mga pamamaraan ng Diyos. Sa verse 33, O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment. Napakahirap talagang unawain. Pero yano lang natin yung nangyari ngayon, sabihin natin na ang Diyos ay failure. Naku mga kapatid, harinawa na natauhan tayo dito. Hindi talaga sapagkat ang lahat ng bagay ay para sa Kanya. Praise the Lord. Kaya nga kung mabasa natin yung doon sa Revelation chapter 5, dito ko magtatapos mga kapatid. Revelation chapter 5, ang sabi dito mo sa verse 9, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the scroll. At ang scroll na ito ay walang iba kundi ang ating mga buhay. Amen? Amen? Tayo ay aklat na nais na ipabasa ng Diyos. Hallelujah. At ang bawat isa ay kalagan talaga ng Panginoon sa lahat ng hapos ng ating mga buhay. Tandaan ninyo, siya lang ang mayroong kapangyarihan at kakalag sa lahat ng gapos ng ating mga buhay. Praise the Lord. Salamat, Panginoon. Ang sabi niya, and they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the scroll and to open its seals, for Thou hast slain and hast redeemed us to God. Hallelujah. Basahin natin ito mga kapatid. And has redeemed us to God by His blood out of every kindred. Sa lahat ng saming lahi, sabi niya, hallelujah, and tongues, and people, and nation. So siya na nakapagligtas sa lahat. Siya ang redeemer sa lahat. Nabasa natin kanina, we have obtained that redemption because of the blood of Christ. At inulit dito mga kapatid ni John. Sabi niya, Thou art worthy to take the scroll and to open its seals. Thou hast slain and hast redeemed us to God by Thy blood out of every kindred. So lahat ng tao kapatid, out of every kindred, sabi niya, hallelujah, and tongues and people and nation. And has made us unto our God a kingdom of priests, and we shall reign on earth. Kaya totoo, sabi ni Paul na we have obtained an inheritance, predestinated mga kapatid, before the foundation of the world. Nakahanda na ito eh. Naniwala ba kayo ng ating Panginoon ay ang God of purpose? Amen? Ang lahat ng bagay ay mayroong layunin ng Panginoon. Hindi po, ang pag-create ng tao, mga kapatid, ang creation ng tao ay napakasigurado ang layunin ng Panginoon dito. Kasi tayo nga ang pinakataas na uri ng kanyang nilikha. Bakit ganun? Bakit tayo lang nilikha sa kanyang mga sa kanyang lawan? Sapagkat ang tao nga ang magmamanage dito sa libutan ito. Hallelujah! Sabihin yung pastor, walang ano na yan ah. Pero yun yung katotohanan. Wala tayo magkawa. Ganun ang design ng Diyos sa tao. Ang dominion o kapangyarihan over His creation ay ibinigay ng Diyos sa kamay
Kaya nga ang tao ngayon kailangan linisin, kailangan i-restore, kailangan dalhin niya, kailangan itaas niya, kailangan patayuin niya ang tao, mga kapatid, in the likeness of God, sapagkat dyan sa tao ibibigay yung kapangyarihan. At nakita natin yung tao na yan. Kasi ang tao na nilikha ng Diyos is a God man. Amen? Created in the image and likeness of God. Nakita na natin kay Kristo. Siya ang ating pattern. Lahat ng tao ay magpunpun sa kanya, kapatid. Siya pa lang. Sabi niya, hindi pa, sabi ng Hebrews, hindi pa natin nakita ang lahat ng bagay sa ilalim ng paa ng tao. Ang ating nakita si Jesus. Si Jesus pa lang. Siya ang una na tumayo in the image and likeness of God, mga kapatid. Pero yun ang yung product ng tao. Tandaan niyo yun. Ang produkto ng Diyos talagang natapos na tao, si Kristo. At tayong lahat naging katulad niya. Amen? Kaya sabi dito, mga kapatid, tingnan niyo, kung ito hindi totoo, ganito kaya ang reaction dito, mga kapatid. Ang sabi niya dito, verse 11, And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne, and the living creatures and the elders, and the numbers of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands. In verse 12, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power. Sino yung Lamb that was slain? Sino, mga kapatid? Christ is the Lamb of God, slain before the foundation of the world. At ang sabi ng Biblia, worthy daw ang Panginoon. Kaya kung hindi totoong maligtas ang lahat, kung totoong sinabi ng mga mangaral na hindi natin maligtas, paano masasabi ito? Nakarapat-dapat siyang tumanggap ng kapangyarihan. Mayroon pala siyang napakarami hindi naligtas. Mayroon pa siyang mukha na iharap sa Diyos. Mayroon ba siyang pagmayabang? Kung halimbawa sa 10, isa lang na niya naligtas, ang siya ay hindi niya naligtas, paano siya magiging nakapagligtas sa kapatid? Amen? At ang sabi dito, mga kapatid, saying with a loud voice, Worthy! Karapat-dapat daw ang kordero na ito that was slain to receive power. Kapangyarihan ito. Pero wala siya kapangyarihan sa lahat. Kasi yung iba, kinikilala ng Diyos yung kanilang free will. Nireject siya eh. At ang teaching natin, wala na siya magawa. Pag i-reject siya ng tao, wala siya magawa. Kaya makikita natin dito, ano ba talaga ito? Katotohanan ba ito? Sino nga kasinungalingan ito? Tingnan mo. Sabi niya, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom. Saan itong wisdom na ito? Totoo kaya, kung hindi totoo na maligtas ang lahat, mga kapatid, at totoo yung sinabi ni ng marami ang hindi maligtas, saan ang wisdom na Diyos doon? Think of it. Saan lang ang kalaman ng Diyos? Ibinuwis niya ang kanyang kaiisang anak. Hindi pala maligtas ang lahat. Pero sabi niya, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom. So positive ito eh. Yan ating nabanggit kanina, our God is not a frustrated, Jesus Christ is not a frustrated Savior, mga kapatid. He is a successful Savior. Praise the Lord. Kaya nga may kapangyarihan siyang i-gather ang lahat eh. He will gather all things in one in Christ, even in Him. Praise the Lord. Sabi niya, and riches and wisdom and strength. Kung hindi niya maligtas ang lahat, saan yung strength na sinasabi dito? Naku po. Dito talaga dito talaga makita natin, mga kapatid. Kung talagang mayroong katotohanan yung ating narinig. Kaya nga sinabi ko sa inyo, itong mga katuruan natin na pakinggan ngayon, mayroong matcha-challenge yung ating thinking eh. Matcha-challenge. Tradition versus truth. Yung tradisyon, naniniwala tayo sapagkat ito na pinununa ng lahat. Tinanggap natin as gospel truth sapagkat ito ay tinuturo sa atin kahit hindi natin alam. Kaya nga may tanong, do you know what you believe? And do you know why you believe what you believe? Alam mo ba kung ano ang pinaniwalaan mo? At alam mo ba kung bakit pinaniwalaan mo yung paniniwala mo?
Marami tayong biktima dito mga kapatid. Naniniwala tayo, may mga set of beliefs tayo na atin ang narinig. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon. Ang sabi niya dito, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. And in verse 13, ito yung reaction sa lahat ng tao. Nag-react ang lahat ng creature, mga kapatid, ang lahat ng sanilikha. Ang sabi nito, and every creature that is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them, heard I saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne. Ito yung katotohanan. Nagtagumpay ang ating Panginoon sa kanyang ginawang kaligtasan. Tagumpay talaga siya. At matagumpay siya na ipunin ang lahat dyan sa kanya. Sapagkat siya lang ang may karapatan na iipon sa lahat, sapagkat siya ang pinagmulan sa lahat. Di ba sabi sa John chapter 1 verse 3? For without him, John chapter 1 verse 3 tayo. For by him, ano ba yung sinabi doon? He created all things. All things were made by him. Di ba ito yung sinabi dito mga kapatid? Na kanyang ipunin ang lahat ng bagay? Bakit? Sabi niya, all things were made by him. And without him was not anything made that was made. So, ang lahat ng kanyang pag-aari, kukunin talaga niya kapatid. Ang lahat talaga. Sa katotohanan, sigurado itong lahat ng mga ipon niya sapagkat walang makakalapit sa Ama. Walang makakalapit kay Kristo hanggat hindi ka ilapit ng Ama. Yung ating paglapit sa Diyos, tandaan niyo ito. Ang paglapit natin sa Diyos ay hindi mula sa atin. Akala natin noon, nung hindi pa tayo lumalim sa salita ng Diyos, tayo may gustong lumapit sa Kanya. Pero katotohanan pala, tayo ay nakalapit kay Kristo sapagkat inilapit tayo ng Ama. Kaya sigurado kasi ang Ama ang naglapit sa atin. Saan yung verse, Pastor? John chapter 6, mga kapatid. Dito tayo magtapos. Ang sabi dito sa chapter 6, hallelujah. John chapter 6, hallelujah. Verse 37. All that the Father giveth me shall come to me. Tingnan mo itong verse na ito. All that the Father giveth me, si Kristo may sabi dito ang lahat na ibinigay ng Ama sa akin, ay lalapit sa akin. Kaya dito papasok yung ating akala natin na tayo lumapit sa Kanya. Hindi pala. Kaya tayo nakalapit sa Diyos sapagkat inilapit tayo ng Ama. Amen po ba? Sabi niya, all that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. In verse 44, sabi niya, no man can come to me. Do you hear me, mga kapatid? Walang isa man na makakalapit sa akin, maliban na ilapit siya ng Ama. So may kasiguruhan talaga. Hallelujah. Alam mo, wala lang tayong oras ngayon, mga kapatid Sa Israel, mayroong three harvest, mga kapatid, sa bawat taon. May harvest ng barley, may harvest ng wheat, at may harvest ng grapes. Ito ay nagsimbolo sa kaligtasan ng lahat. Kung mayroong panahon tayo sa sunod, atin siguro itong talakayan, mga kapatid. Sapagkat ang harvest nila ay mayroong spiritual implication sa kaligtasan ng lahat. Ang harvest ng barley, alam niyo yung barley? Ano yung barley? Si Badam yun sa ano? Yun ang unang mahinog Yun ang unang ma-harvest sa kanilang pananim sa bawat taon. Yun ang unang harvestin. At ang unang i-harvest ng Panginoon ay walang iba kundi ang overcomer. Mga first fruits. Amen. Kaya nga tayo ay tinuruan ng Panginoon yan sabat yung first fruit ang gamitin niya mga kapatid for the salvation of all. Pagkatapos na ma-harvest ang barley, i-harvest ng mga Israelita mga kapatid ang wheat, ang trigo. Ang trigo speaks of the church. Hallelujah. At ang lahat na nag-confess na ako'y Christian. Bagamat hindi pa sila naging full mga kapatid, sapagkat mayroon talagang apoy ng pagsubok na daanin ng church. Kaya nga we cannot condemn them.
Hindi natin pwede sabihin tayo lang ligtas. Sila man din ay ligtas mga kapatid. Pero dadaan talaga sa apoy. Hallelujah. Pagkatapos kung mabasa mo yung Revelation chapter 15, the harvest of the grapes. Na ang grapes ay nilagay doon sa wine press. Inapakapakan yung grapes para lalabas yung kanyang katas. Ang sabi ng mga old book, yun yung mga dugo ng mga tao pinatay sa araw ng tribulation. Naaabot daw sa ulo ng kabayo ang lalim ng dugo sa rami ng mamatay pagdating ni Kristo mga kapatid. Hindi mo. Harvest yun sa libutan. Hallelujah, sapagkat kanya nang kunin yung kanyang binayaran eh. Ang lahat ay bayad sa dugo ng Panginoon. Praise the Lord. Siguro ating matalakay ito mga kapatid sa sunod ating mga ano. Sunod na siguro natin meeting. Ang sabi niya sa verse, no man can come to me except the Father who hath sent me through him, and I will raise him up at the last day. Praise the Lord. Diyan tayo magtatapos mga kapatid. May kasiguruhan ng tao. Ang lahat talaga ay mapanumbalik doon kay Kristo. Kaya tama yung sinabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 11. Hindi tayo nagplano sa lahat ng ito. Ang nagplano sa lahat ng ito ay walang iba kundi ang Diyos. Pero yung 1:11 mo ko din. That in the dispensation of the fullness of time, she might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. And in verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who work all things according to the counsel of His own will. So lahat ng bagay, walang ibang may gawa kundi ang Diyos. Negative man at positive man mga kapatid. Nakita natin sa buhay ni Job mga kapatid. Kaya kung mayroon tayong mga pagsubok sa buhay nito, stop blaming Satan. Bagamat si Satanas ay masama at siya mga kapatid. Kung mayroong mga pagsubok na mabigat sa ating mga buhay, ano may nasa ng Panginoon Lord? Ano mensahe mo? Amen? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. Gamitin si Satanas kung minsan, di ba sa buhay ni Job, Satanas ang ginamit. Pero hindi si Satanas ang plano sa buhay ni Job. Siya ang Diyos. Amen? Harinawa mga kapatid na nakashare tayo ng blessing, spiritual blessing niya hapon. Ang yayala ang lahat ng tayo ko sa ating mga ulo tayo manalangin. Salamat sa Panginoon. Father, we just thank you, Lord, this afternoon, Lord. Thank you for the revelation that you have imparted to us this afternoon, God. Hallelujah. Thank you for your presence, Father. Hallelujah. Thank you for opening our understanding this afternoon, Father God, that every set of beliefs that we have, Lord God, that we heard from our religion, ay itatry ng Panginoon kung aming makita kung anong kaibahan sa tradisyon at sa katotohanan. Maraming salamat sapagkat pinili mo sa Panginoon na maging bahagi sa mundo na ito, Panginoon. Bahagi sa mga salita mo ngayong huling kapanahonan. Binuksan mo ang aming mga kaisipan, binuksan mo ang mga puso, aming pangunawa sa salita, Panginoon. Hallelujah. Maraming po salamat sapagkat nakita namin ang kaligtasan ito, Panginoon, ay sigurado. Ang pagtitipon mo sa lahat ng bagay dyan kay Kristo ay sigurado sapagkat ikaw may gawa ng ito. Maraming po salamat o Diyos at sa iyo po namin inaminin ang buhay ng bawat isa ngayong hapon. Ano bang klase mga pagsubok ang aming naranasan, may mga trials at testing ng bawat isa sa amin ngayong hapon, Panginoon. May Diyos kami na malapitan, may Diyos kami na kapanaligan sa bawat pangyayari sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat po ngayong hapon. Pagpalay mo po sa amin. In Jesus' name. Amen. Magandang hapon sa ating lahat.